Kumusta mga kababayan? Anong latest? Ito, Quad Committee. Naduwag na nga ba mga kabayan? Naku po. Tila ano ha? Malungkot yung mga pagmumuka ng mga matatapang nating kongresista mga kababayan ha? Di ba? Inurong kasi mga kababayan eh. Di ba? Handang-handa na yung ating mahal na Pangulong Duterte tapos. Di ba? Naku po. Kaya ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte pupunta sa batasang pambansa bukas mga kabayan at 10 a.m. upang kumprontahin ang mga miyembro ng Quadcom. House Quad Committee pala mga kababayan matapos nilang umatras sa hearing na gaganapin sana bukas. Di ba? Ito ay ayon sa kanyang former spokesperson na si Atty. Sal Panelo kabayan. Anya, why after demanding his presence and accepting their invitation and coming here last night, they will just cancel it without prior notice mga kabayan. Diba? So si Pangulong Duterte mga kababayan ay nandito na pala sa Metro Manila. Naka-ready na, diba? Tapos sasabihin nila ngayon mga kababayan na cancel ang hearing para bukas. Diba? So sa nabakbak na comment ang kanilang natanggap mga kababayan sa social media na nasaan na daw yung tapang ng ating mahal na Quad Committee mga kabayan. Di ba? Hamon pa sila ng hamon kay Tatay Digong at ngayon tila bumabalentong na mga kababayan. Cancel. Naku po. Kaya tuloy itong si Congressman Ace Barbers mga kabayan ay mukhang nabisto ha or tila nadulas mga kababayan sa kanyang sinasabi. Ito, panoorin natin. Po ang gusto magbigay ng testimonya. Ang amin pong palagay, kailangan aralin namin no? Kung sino ho yung aming iharap doon sa usapin ng EJK, doon sa usapin ng drugs, at syempre doon din sa usapin ng Pogo. Now, because of the several witnesses who wanted to give their testimony before the Quadcom, we decided that we should maybe interview them all first. Tingnan namin, sino ba yung yung mas credible doon? Tingnan namin, sino ba yung yung mas credible doon? Tingnan namin, sino ba yung yung mas credible doon? Oh, kita nyo na mga kababayan. Di ba? Nabigla kasi sila sa pagpunta ni Tatay Digong mga kababayan di ba? So, hindi ba sila nakagawa ng script? Di ba? Nadulas patuloy itong si Ace Barbers mga kababayan. Naku po. Kaya pala no, agad na kinansel nila mga kabayan. Nako, samantala mga kabayan, kinumpirma naman ng Department of Justice na naaresto ng mga otoridad sa San Francisco, California, USA, si retired Colonel Royena Garma mga kababayan. You know, naku po, kasama ang anak niya na si Angelica Garma. Kaugnay nito ay inatasan ng Justice Department ang Bureau of Immigration na pangunahan ang proseso ng pagbabalik sa bansa ni Garma. Napaulat kasi mga kababayan na lumabas na ito ng bansa sa kabila ng kanyang pangako na dadalo sa susunod na pagdinig ng House Quad Committee hearing mga kabayan. Which is bukas na sana yun mga kabayan, di ba? Tapos, si Garma nakalipad na pala sa ibang bansa mga kababayan. Nakalipad or pinalipad mga kababayan. Di ba? Ano na naman kwentong barbero ito mga kababayan, di ba? Di ba? Para maka-excuse ba sila mga kabayan sa pagdating ni Pangulong Duterte bukas?
Di ba? At wala yung kanilang, kumbaga, alas na resource person na si Garma. Di ba? Tapos, naaresto mga kababayan sa ibang bansa. Anong klaseng drama ito mga kababayan? Hindi na natin ito maintindihan. Di ba? Si Tatay Digong ay excited pa namang pupunta bukas. Di ba? Yung si Paduano, kung Paduano mga kabayan. Kung makapagsabing, duwag daw ang mahal na Pangulo. Di ba? Yun yung inabangan ng maraming kababayang Pilipino natin mga kabayan. May nag-comment pa doon na bukas ay mag-a-absent daw siya sa kanyang trabaho para lang makapanood or mapanood si Tatay Digong kung paano kumprontahin si Paduano mga kabayan. Di ba? Excited ang buong sambayanan mga kabayan. Sana sa pagpunta ni Tatay Digong bukas. Pero cancel mga kabayan. Oh, di ba? Iyato. Pakinggan natin at pagbibigay tayo ng reaksyon sa buong panayam o sa papreskon kung bakit kinancel nila ang hearing bukas. Mga kabayan, iyato. Pakinggan natin. Good morning po, sirs. On the Quadcom hearing, bakit po canceled yung pagdinig bukas and when was the decision to cancel arrived at? Thank you for that question, Tina. The Quadcom chairs are already contemplating since last week to move the scheduled Wednesday Quadcom hearing, no, for several reasons. First reason, Last week yung ba, aming mga if you recall, no, lagi namin sinasabi kapag may mga witnesses, we want them to execute affidavits. Number two, even if they have executed their affidavits, we will have to vet them, no. Meron pong legal team ina-assist ang Quadcom to interview yung aming mga because marami po ang gustong magsalita. Marami po ang gustong magbigay ng testimonya. Ang aming pong palagay, kailangan aralin namin, no? Kung sino ho yung aming iharap doon sa usapin ng EJK, doon sa usapin ng drugs, at syempre doon din sa usapin ng Pogo. Now, because of the several witnesses who wanted to give their testimony before the Quadcom, we decided that we should maybe interview them all first. Tingnan namin, sino ba yung yung mas credible doon? And it will take a lot of time, na yung no, script, para sa mga amin. kabayan, So, no? we decided that before we set this meeting, again, no, kailangan kumpirmado na kung sino yung ating ihaharap. Sino Kasi yung may script. mga witnesses na pwedeng magbigay ng kanilang salaysay na ika nga ay may credibility. Kasi gaya nung sinasabi ko sa inyo noon, marami yung gustong tumistigo. In fact, umabot pa kami sa punto na yung isang gustong tumistigo, pagkatapos siya magbigay ng kanyang affidavit, ay umabot kami sa punto na kailangan pa naming ipasuri siya sa psychiatrist, no? Ipasuri siya through a polygraph test sa Krame, no? Para malaman namin kung ito ba'y nagsasabi ng totoo. Hindi ho madali, no, magpresenta ng witnesses. Kaya napag-usapan nga namin, kagaya ho kahapon ng hapon, na-decide na ho namin na i-cancel yung aming meeting supposedly for tomorrow, ngayong Wednesday, November 13, to give us more time hanggang Bakit next di nyo in-announce? Thursday Yeah. to interview, to set up our agenda, at tapusin po lahat ng pwede naming ma-interview. That is the reason why we had to cancel. Gusto pa lang i-cancel mga kababayan, di ba? Nung nakaraan pa raw. Bakit di nila sinabi kaagad kabayan, di ba? Bakit ngayon lang nagpa-press con sila na si Tatay Digong ay mag-commit na or nag-commit nang pupunta sa house mga kabayan, di ba? Naku po. Reasons talaga mga kabayan, no? Actually, 2 days ago, nag-decide na kami dyan eh. 2 days ago, A week ago pa, 2 days ago daw. pinag-uusapan na natin, Chairman. And then suddenly, kahapon parang
last night para nakakita tayo na attend na raw sila. And ang problem natin dyan, we have already notified yung mga resource persons, especially yung mga galing sa Cebu, yung mga victims. And at the same time, meron po kami binibet na galing sa Isabela and I think one from also from the north. And suddenly, naka-receive tayo ng mga ganong pronouncement that he will be attending. But of course, hindi pa naman po yun official na galing po sa former president that he will be attending on tomorrow's hearing. Unless and until that we have Nandiyan na nga sa Metro received any Manila, copy from him. Tunggan eh. Then Di ba? most likely. But it's hard to na makapag-ano na po tayo tomorrow because yung pronouncement and the invitation to other resource persons were already been cancelled. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Dan. No? Kahapon pa na-cancel na namin yung aming hearing. At 6:30 p.m., the Quadcom chairs have already informed the Secretariat to send out notices to all our members and to all our invited resource persons na hindi po hindi po natin matutuloy yung ating hearing ngayong Wednesday, no? At all these Bakit walang notices balita? via email, via digital and Viber notices, pinadala na ho yan kahapon pa lang. And wala ho kaming wala ho kaming confirmation pa kung sino yung a-attend eh. Wala naman ho nagsabi sa amin na may a-attend na sa Wednesday because as early as yesterday, we have already sent out cancellation notices. Kaya wala namang nagulat lang kami ngayon na meron palang gustong umattend, no? Sila pa Welcome yung- naman po yan sa Sila pa yung nagulat, mga babae. Bakit walang ibinalita kahapon kung barbers, di ba? Di ba mga kabayan, may narinig ba kayo na cancel yung hearing bukas? May ibinalita ba? Naku po. natin. Kaya lang, na-cancel na po natin. And just to let everybody know that we have already postponed it for November 21st. Thursday next week. So lahat po ng inimbitahan namin na kinancel namin, ay iimbitahan ho namin ulit. Nang sa ganoon, mahaba-haba ho yung inyong preparasyon, mahaba-haba yung inyong Teka lang muna mga kabayan ha. Nagtataka lang kasi ako mga kabayan eh. Ang tapang-tapang nila, di ba? Gusto nilang papuntahin si Tatay Digong, di ba mga kabayan? Nag-cancel. Ngayon lang sila nagka-cancel mga kababayan. Di ba? Naku po. Ikaw kabayan, ano sa tingin mo? Di ba? oras para maka-attend dito sa aming Quadcom hearing sa next Mr. Chairman, baka iniisip ko rin during the time that we have discussed that on Sunday, I think we finalized on Sunday. Baka may mga chairman na mole doon sa pag-uusap natin. Just kidding. Pero we already decided last Sunday pa po at pinormalize lang po namin yan kahapon, and that's the reason why we already have a meeting yesterday. Unfortunately, may mga gantong issue na darating daw po, and I think it's hard for us to really send invitation again to those who have been counseled. Kaya agad silang nagpa-press con ngayon mga kabayan. Di ba? Dapat ginawa nila yan kahapon pa mga kabayan, di ba? Canceled resource persons. And kung wala naman talagang kung wala naman eto talagang nga ba, si direct Kong. statement Kung ang ating former president baba na to, mga na kabayan. darating siya, tingin namin propaganda lang yung lumalabas ngayon sa internet, no, sa social media. Anong propaganda ko? Naku po mga kabayan. Talagang itong si mga kabayan, oh. Congressman Konghon Chismis, mga kabayan. Naku po, Kong. Na darating siya. Kasi gusto rin naming dumating siya dahil pinagbantaan nga niya yung mga congressmen na sinasabi niya, sisipain daw niya, wala namang virtual kick. 'Di ba? So, mas maganda sana dumating siya dahil Dumating na nga, Kong. Nasa Metro Manila na nakahanda nang kumprontahin kayo bukas. Di ba? Tapos magsasabi ka pa niya na propaganda daw mga babayan. Nako po, ito talagang si Kong Konghon mga babayan. No? Puro haka-haka or
chismis mga kababayan ang pinagbabasihan. Feeling naman si Chairman Dan na magpasipa sa former president. Tingnan natin ha. Tsaka napakahirap naman po kung na-cancel ng isang committee hearing. Meron, para mag-imbita ka na naman, you need at least 3-day notice sa mga i-invite ninyo. So, masyado na pong short yung ilang oras. In fact, yung mga naging reason kung bakit po kami nag-issue ng subpoena for the second time, na-reissue po namin because we are following our rules dito po sa House. Sir, yung si Attorney Panelo kasi yung isa sa mga nag-confirm na pupunta raw po si former president. Tapos, with the cancellation of the hearing, may mga posts po kasi online saying na baka naduwag daw yung Quadcom. Yun. Alam Tingnan mo, natin ang sagot mga kabayan ha. unang-una, hindi naman si Attorney Panelo inimbitahan namin. Di ba? It was the former president ng aming inimbitahan. And we were informed that the lawyer or the counsel of the former president, where we also received letters from the law office of Attorney Delgra. Yun lang yung hinihintay namin na information. So kung social media wala akong pupunta kung nagtatawag kayo ng mga vloggers parang disrespect yan sa atin dito sa sistema ng ating Dinamay invitation. pa nila yung mga Do not vloggers, mga invite in kabayan, the no? social media. Kung gusto nyo, sumagot kayo, sulatan nyo kami. Diba? Sulatan nyo kami kung kayo ay pupunta. Hindi yung sa social media kayo magsasalita. Pumunta na nga Of si course, Tatay we Digong. appreciate the fact that pupunta ang ating dating Pangulo dahil yun naman po ang request ng ating mga kasamahan sa Quadcom, no? Na magkaroon ng talakayan, magkaroon ng palitan ng idea tungkol dito sa usapin sa EJK at usapin sa drugs, no? Na kung saan ay centerpiece ng kampanya ng ating dating administrasyon. Kaya nga gusto sana nating marinig mismo mula sa ating dating Pangulo kung ano yung mga kasagutan na kanyang ibibigay dun sa mga tanong na pinaghandaan ng ating mga Quadcom members. So, wag po nating I noticed also that there are several comments from the vloggers of I don't know which camp is that, no? Saying na wala pong naduduwag dito. Ganito ho, para ho malinaw. Sa 21 meron kaming hearing. Yan ho, punta ho tayo dito. Pagkatapos ng 21, let us know kung kailan kayo pwede. Because we will schedule another Quadcom hearing on the date convenient for you, on the date na gusto ninyo, para ho mailatag natin ng maayos ang ating imbitasyon. And reminder as well, Mr. Chairman, as what Chairman Natu mentioned a while ago, that there is a 3-day ruling that are being followed by the committee. So kailangan po ma-inform din po kami officially. Wag po sana sa social media para at least lahat. Kasi pag social media, you can always deny it, di ba? Pwede kang hindi pumunta, tapos sasabihin, hindi naman formal yon. But of course, kapag ginawa po nating official ang lahat, then resibo po yan. So I hope that prior to November 21 hearing, somebody or the lawyer of the former president will write the committee for his attendance. Maraming salamat po. Sir, clarification lang. At this point in time, walang natatanggap na kahit written or digital communication from the camp of former President Duterte na dadalos sana dapat sila bukas? Wala po kami natatanggap hanggang sa ngayon. Ang nakikita lang namin yung mga vloggers. So, hindi ho namin pinakikinggan yung mga vloggers kasi wala naman nung sinabing tama yan kundi tirahin lang itong si Dan Fernandez kaya yun ho ang aming we wrote to them inviting them. Then we also gave them a notice of cancellation via email, via Viber text messages, and all other forms of communication. Yun lang ho ang iniintay namin. Kung meron hong letter sa amin, wala ho kami natatanggap. At dahil nga po, nung Monday pa, bago po sinabing pupunta si former president sa hearing, sinabi ho yun, na-cancel na namin
Di ba, na-cancel na ho, bigla hong nasabing pupunta. Hindi naman ho ganun ang proseso. Di ba? Ang proseso, may imbitasyon kami at hinihintay namin yung reply. But even prior to the Ang galing nila, reply mga kabayan, di to ba? our invitation, ay na-cancel na po namin. Kasi nga po, sa nabanggit kong rason kanina kung bakit po namin kinancel. Thank you, sirs. Thank you. Next questions from Marian Enriquez of TV5. Ang Okay, galing, mga kabayan, Vivian di ba? Bulia from Kung ABS-CBN. gumawa ng reason. Actually, yung clarification ko yun lang din, sir. So, bali, 2 letters lang po yung na-receive ng Quadcom from the camp of the former president. The first one was yung before the November 1st and the second one was declining the invitation. Wala na pong ibang communication na na-receive po. Hindi, ganito po yan. Since the start of the Quadcom hearings, invitation has already been extended to the former president and the 2 senators, incumbent senators. But there was no reply. And then we had a subsequent committee hearings of the Quad. There was no reply whether they will attend or not. Now, there was a press statement issued by the former president that he said wala siya natatanggap na invitation. That's why we had to send again another invitation for our November 13, No, 13 mga kabayan, di ba? October 22 committee Quadcom hearing. At the following day, we already Barbers. received a letter coming from his lawyer, si Atty. Delgra, saying that he needs to rest, the former president needs to rest, he has a lot of engagements, has been tired, and because we understood that the former president is already old, and we would like to give him the time to rest, so we accepted the cancellation. Then we sent again another letter, supposedly last for the October, October 28, November 7 hearing. Then we received again another letter. Sinasabi na hindi siya pupunta because walang integridad ang Quadcom. At na-prejudge na siya ni Congressman Dan Fernandez tsaka ni Kong Benny Abante. At saka mahaba pa yung rason. So we accepted again the refusal to attend. Now we're supposed to have a November 13 hearing, but we decided to cancel it yesterday. Ngayon sasabihin na pupunta. Ano ba talaga, kuya? Di ba? So ito formally sent po yung letter, ang invitation. Yun nga di ba mga kabayan? Itong si Tatay Digong ay pupunta na nga sa inyong hamon. Tapos, bakit kayo nag-cancel, di ba? Di ba mga kabayan? Kayo pa yung atat na gustong pumunta si Tatay Digong. Pero bakit nga kinancel, di ba? Pero sabi nga nila mga kabayan, di ba? Yung rason nila, bakit? Of course, we appreciate the fact that the former president is now interested to attend. No? Malaki pong yan, dahil malaki pong maitutulong niyan sa Quadcom. Kaya mga kababayan, di ba? Sa November 21 na lang. Kasi mag-prepare pa sila mga kababayan, di ba? Yung script mga kababayan, alam nyo na. Di ba? Di ba? Mismo nasa bibig yun kung Barbers, di ba? Tila nadulas ng konti mga kababayan, di ba? Talagang, in other words, no, talagang propaganda lang, no, yung ginagawa nila, lalong-lalo na yung sinasabi nilang pag-attend sa committee hearing ng Quadcom, no. Talagang nabubudol-budol nga, no, yung ating mga mamamayan regarding sa kung ano yung kanilang mga sinasabing statement. Iba talaga yung pag-iisip na mga kababayan, no? Kung hon ba yun mga kababayan? Di ba? Binibase niya talaga yung chismis mga kababayan, yung haka-haka. Sorry ko nga, pero yun yung napansin ng maraming mga kababayan natin. Di ba? Thank you. Before we continue our press conference, I'd like to acknowledge the arrival of
House Committee on Human Rights Chairman, Manila Representative Benvenido Benny Oh. Abante Jr. Andres Thank you Abante, for kabayan, joining no? us, sir. Okay, Bibian, are you okay? May I call on Lenesca Panti from GMA News Online? Good morning po. Sir, yung kay former President Duterte also, he said that he had nothing more to say, to add, given his testimony in the Senate, the drug war probe. And he also said na wala na daw siyang pera para pamasahe. Papamasahihan niyo daw ba siya? That's how he said it. Na wala na, Okay, anong sagot wala na ng daw mga siyang kabayan pera, dito? pamasahe. So how do you respond to this? Na Bigyan he has niyo, nothing si to Tatay add Digong. more to what he said in the Senate. So do you agree with that? And yung second na wala daw siyang pamasahe papunta dito. Well, in fact, that was stated in the letter of Attorney Delgra. No? Sabi niya, he has nothing more to add. No? Dun sa Quadcom, sinabi na daw niya lahat ng na gusto niyang sabihin sa ano. And of course, we took note of that. No? Pero nga, mas maganda nga sana na sa kagustuhan ng mga mayorya ng membro ng Quadcom na makaharap at matanong direkta ang ating Pangulo, dating Pangulo. So, I think if the President would welcome that, we will appreciate no kapag siya nag-attend. Yun nga lang po, nagkaroon lamang po ng cancellation ngayong Wednesday because of the reasons Yun na nga po, mga I kabayan. stated earlier at hindi dahil sa sinasabi ng mga vlogger. Wala hong ano, hindi ho namin vlogger, mga nakikinggan kabayan. yan. Nababasa-basa Hindi lang nyo po pakinggan yung mga natin vlogger, yan. mga kabayan, Kung sa no? mga pamasahe naman, nag-usap-usap ang mga chairman. Ang pinakamalaking ambag ay si Congressman Dan sa ano at gusto lamang malaman kung ilan sila no so that we can also accommodate at ma-arrange din po yung mga accommodation. Oo. And at the same time siguro we have to make it formal, no? I-formalize natin lahat kasi nga pag yung sa social media tayo nagsagutan, I think it will not be proper, no? At maliligaw po tayo. Especially yan, nagpo-pronounce sila that they will be attending. And it's not even coming from the president, di ba? So we are governed by the rule of law and we are governed by the rules of the committee. And I hope that kung talagang a-attend po ang presidente, now is the right time to notify the committee, especially November 21 pa naman yan, malayo pa, Thursday pa. So we have all the time no para i-prepare. May Ang problem talaga, alam nyo, Malayo mahirap pa yung din naman po preparation yung nila, kabayan. bukas maghihiring na po kami. Eh di somebody will accuse us that we are Di ba nakaset na yan, mga kabayan, di ba? Yung November 13, bukas. Di ba? Ba't parang sinasabi na ngayon, mga kabayan, na ano? Di ba? Kaya tuloy, yung sambayan ng Pilipino, mga kabayan, is makapagsabi talaga na ano, yung Quadcom ay naduwag or tila ba, hindi pa sila preparado preparado bukas, mga kabayan, dahil sa pagsipot ni Tatay Digong or sa pag-commit talaga ni Tatay Digong na pupunta siya bukas, mga kabayan. Doon sila na alarma, mga kababayan. Ata lang, mga kabayan, ha. kumbaga binibreak namin yung own rules namin of the 3-day notice. Kaya sana po no ibalik na po natin yung tamang proseso para nang sa ganon we will be guided accordingly. Okay. Chairman Abante. Just ano lang sir, to add, yung sinabi niyang wala siyang pamasahe, it was a press conference. It was not a social, hindi siya galing sa vlogger. He had a press conference and he said na yun nga, wala daw siyang pamasahe. Well, nasagot na po ni Chairman Ace Barberson tungkol dito. So, we're willing to chip in kung talagang kinakailangan. Chip in daw, mga kabayan. If really the President wants to come. Hindi namin siya pipilitin no, according to his condition, a health condition, o mental condition. Kami naman we would like the people to know that we have high respect for the former president, and we really want to hear his side of the issue. Kahit na po marami siyang nasabi sa Senado, it's up to him actually. It's up to him.
Hindi naman niya sinabi personally na pupunta siya. It was actually his lawyers who said it. So, it's up to him. If you'd like to come, very much welcome po siya. Biglang bumait si mga kabayan Kung Abante Iba nag-iba yung tono mga kabayan. Napansin nyo ba? Panatilihin mo yung ganyan kong. Baka makuha mo yung loob ng taga-suporta ni Tatay Digong. Di ba kabayan? Just like to add lang po on the first point, kasi po our only basis is yung letter ni Attorney Delga. I don't know yet the sentiments of the former president. But when the committee invites resource persons, it's not only for them to have any unilateral pronouncements, but we also have questions. So pag sinasabi po nila they have nothing more to say, I think kami po sa committee ay marami pong katanungan. So we hope that they do reconsider. When he appeared before the Senate and he made those pronouncements, I think it left more questions than answers. So on the topic lang po, na sinasabi na they have nothing more to say, I hope that they could reconsider, take the Ito invitation, yung and then answer the miyembro ng questions of our Young Guns members. mga babayan. Okay.